Ito. Yan yung second segment. Oh, yan. Ito. Okay, klaro. Makikita po natin yan sa mga mga DIT natin for HP. Bro. For HP and above. Pospos. Ipos-posan. Ako ni pospos ha. Flashlight. Pospos niya na. Push. Okay? So, ito po yung tinatawag natin na 7-segment display. Ito naman yung BS button. So, we have BS button 1, button 2, and button 3. Left to right mo. Yes. Si BS button 1, yan po yung gagamitan natin to select on which mode or which setting po tayo pupunta. Yes. Sa outdoor kasi natin, meron tayong dalawang settings dyan or modes. We have monitor mode and service mode. Service mode. By the term itself, kapag sinabi pong monitor, plainly for monitoring lang. Check natin yung status ng system natin and etc. For service mode naman, setting mode number 2, yun naman po yung mga settings na pwede nating baguhin para may gawin tayo sa system kumbaga. For example, yung ating refrigerant recovery mode. Okay? So, di ba by default kasi kapag ang SA natin is naka-off, ang EXVI Close. fully closed. Fully closed. So, kapag magre-recover tayo ng refrigerant, kailangan niyang mag-open, tama? Yes. So, kailangan po nating pumunta sa service mode or setting mode number 2. Yan. So, unahin ko lang muna paano pumunta sa monitor mode. So, pagka po pumunta sa monitor mode, single press ko ang BS1. May magpapakita Bilo na. dyan na 1. Yes. Pag may 1, ibig sabihin nasa monitor mode tayo. Okay? For instance, ang gusto kong makita is i-monitor ko anong latest error code dito sa outdoor. Ang code po nun is 1-04. So, para naman mag-select ng second digit natin, dyan sa 00 na yan, para mabago yan to 04, ang pipindutin ko naman ngayon is si ating BS2. So, pipindutin ko siya 4 times. 1-04. Para i-confirm na yan yung monitor setting na gusto kong makita, click ko si enter or si aking BS3. Meron tayong error L1. code, latest error code na L1. L1. Yes. Para po okay? Kung okay na kayo, click BS3 lang ulit, then BS1 para mamatay. Another example, gusto kong makita yung error code before L1. Yun naman ang code nun is History. 1-05. So 1 dash, ano po ulit pipindutin ko para mag 05? 5 beses. Tapos para makita, Enter. Na BS3. may UO. So undercharged siya before nagkaroon ng L1. Okay? Click BS3, then BS1 ulit para mamatay. Okay? Next. So yun po yung monitor mode. Next setting is yung service mode natin. Para pumunta naman sa service mode, or yung pangalan niya is 2, long press natin si BS1. Ayan. Okay. So, let's say, gawin ko na lang example ulit yung refrigerant recovery mode. Yung kasing madalas eh. Ang pangalan niya po dito is 2-28. Okay. So, para pumunta sa second digit na 28, alin ang pipindutin ko? BS2. BS2. So, pwede natin niyang i-long press. 28 times. Yes. Or pwede natin niyang i-single press 28 times. Okay? Kaso pag nilong press nyo kasi tas sumobra, kailangan nyong mag-restart. Umabot muna sa So, mas 99. maganda, mas Bago maganda babalik. na, i-restart nyo na lang. Ay, i-single press nyo na lang. 28. Tapos Okay. confirm. Okay. Let's confirm. Quiet po muna para po marinig ninyo. So, pagka-confirm, naka-0. Pag 0 yan, ibig sabihin closed. So, para baguhin yan into open or 1, BS2 lang po tayo. So, 1, by clicking BS2, wag pong kakalimutan na i-confirm. Pagka-confirm, balik sa basic screen. Maririnig nyo po, pipitik yung expansion valve natin. Ba't wala? Makatapos na yun. Tapos na. Tapos na, narinig nyo ba? Kasi 5 seconds lang yun. Sige nga, i-close ko ulit. Wait lang. Kayo naman. Masakit na yung hawak ko. 2-28. 0. Close. Kaya next time, pag install ka ng
Wala ko. Ihang mo yung konti pag hindi tayo na. Di, ganito niya wala kang tumukuan. Wala mo. Di, ano, Pa-breaker off naman, sir. I-check lang po natin. Right hand. Right hand. dito na. Pwede na, sir. Pa-on po. Paon na. Ato, pinailan. Thank you. Okay. Hindi na. Ito lang mo, master. Ito, nakitulong. Sige, before po natin balikan, dito muna tayo sa isang setting pa. Diba, nabanggit naman na po kanina yung emergency operation. So, kailan po ulit natin yung ginagamit, si emergency Kapag operation? defective ang Board. yung Yes, PCB. internally. So, kapag defective tong board, then gusto natin i-check yung components natin kung wala namang problema sa kanila. Yan, mag-emergency operation po tayo. Paano po yung takbo ng unit natin kapag tayo ay nag-emergency operation? Parang non-inverter. Parang non-inverter. Tatakbo siya for 20 minutes, 10 then minutes mag-off na pahinga. ng 10 minutes, 10 minutes pahinga. mag-on ulit. Pag-on, 20 minutes ulit, then off ng 10 minutes. Bale, ang switch natin doon, or yung power on-off natin doon, is magiging yung breaker na. Kasi kapag naka-emergency operation po tayo, walang gamit ang remote, walang display pang makikita, hindi natin yan magagalaw. Okay? So, pag tayo ay nag-emergency operation, ilaw. Sorry. Automatic. Sorry. Kilaw. Ang gagawin po natin dyan is, kita niyo yung dip switch na yan. Yung sa taas ng 7. Wait lang, kuha ko ng precision. No, dito. Murag na sa dates ba? Ano, tiwasag lecture B? Tiwasag. Ulo pa to to. Asa to, balik na ko manag ko ano ma. Ay, sorry. Naka-on. Pa-off ko muna. I-off sa. Sorry. Yan. Ayun, pag magsiset po tayo, dapat naka-breaker off dahil tayo ay gagalaw ng component sa PCB. Ito, yung dip switch. I-on ko na lang. Ay, sorry, sir. Kailangan nyo po yung i-on. Pag in-on ko yan, tick ko lang dito. Tapos, kailangan na patirin dito sa indoor unit. Hindi pwede i-isa. Nakumpo. Ladder. Hindi, sir. Huwag na. Screwdriver lang. Installation na lang. Screwdriver. Screwdriver. Hindi na, sir. Hindi na, okay na. Okay. Basta po, kapag nag-emergency operation po kayo, Dapat dalawa. both ang deep switch doon sa outdoor, tsaka deep switch dito sa indoor. Parehas dalawa na in. yan. Opo. Parehas Okay? na on pala. On. Opo. Ito yung dip switch dun doon. Oo. Pa-on po ang breaker, sir. Sorry na. Thank you. Na-off mo dyan? Ano, nagbalik ko? Na-off mo to? Na-off. Off. Yung dip switch? Hindi ko po ginalaw. Okay. Hmm. Yo, dara. Yan na napulot ko. So, guys, matang. Amo na emergency yun. Na ito kuan ba? Okay, so habang nag-aantay, ang emergency operation po is hindi po recommended na long time use. Kapag may piyesa na po kayo, palit agad. Then, off ang mga switches, then back to normal operation po. Kasi kapag, kunwari, pinaabot pa natin na, okay lang kasi may emergency operation naman ang Daikin. Pag pinaabot po natin ng mas matagal pa, since bypass po ang karamihan ng mga sensors natin dyan, may possibility na, aside from yung defective na PCB natin, baka madagdagan pa. Okay? So, yun. Yun lang naman po. Okay, so going back. Ayun, naririnig nyo na ang pumipitik sa loob. Ang EXVI nag-i-initialize. Okay, so check natin ano po yung kanyang positioning. So, punta po tayo sa ating service mode, or that is service number 2. Punta tayo sa 2-28. Okay, click enter. So, siya ay naka-close position na. Ayun, buksan natin siya in preparation for recovery. Punta natin sa 1. Then, click BS32, confirm. Okay. Ayun. So, nag-click na po siya. Ibig sabihin, nag-open na po.
Narinig niyo po ba? Oh. Pagka-open niya, Parang ano lang. Nobilis lang. okay. Pagka-open niya, pwede na tayong mag-conduct ng recovery and charging. Okay? Okay. For example, tapos na yung recovery and charging natin. There are two ways kung paano po natin ibabak siya sa closed position. Pwedeng pumunta ulit tayo dito sa service mode. Okay, long press ang BS1. Ano po ulit yung number 200. niya? 2-28. 28. Yan. Tapos, click enter. From position 1 or open, palitan natin siya into position 0 or close. Click enter. Hindi kayo ni mo Hindi na yan mag-click kasi closing. Basta yon. That's one way. And pwede rin na automatic po na sa breaker Breaker. na. Mas madali Pagka off breaker. po natin ng breaker, automatic na pong babalik yung service mode natin into 228. Ang magiging position na po nun is 0. 0. Silbi mag-reset So, na siya. lahat mo nang itatouch mo dyan, pagka nag-off breaker ka, reset Reset. na. Reset automatic. Okay. Yan na. Yun lang.